Hindi tayo mabubuhay kapag walang pagkain. Tama po ba? Subukan ninyo mag-fasting ng isang linggo, kahit 3 araw na lang. O halimbawa, mga 3 araw dito sa atin, sa Cagayan City, walang pagkain. Ano kayang mangyayari? Baka survival of the fittest. Baka may magpakayan. Dahil ang pagkain ay buhay. Kung walang pagkain, mamamatay. Yan yung katangian ng isang living organism, isang buhay na organismo na bubuhay, nananatiling buhay dahil sa pagkain. So, sabi ng isang theologian, yung simbahan din daw is like a living organism, buhay na organismo. At naisip ko, dahil buhay na organismo, kailangan ito ang pagkain. Kapag walang pagkain, ang organismong ito mamamatay. Tama po ba? Kaya, naisip ko rin na kapag walang pagkain, yung simbahan mamamatay. Salamat na lang at tayo'y may pagkain. Ano yung pagkain ng simbahan? Eucharistia. Kaya siguro, kapag wala ng Eucharistia, mamamatay din ang simbahan. O kaya para manatiling buhay ang simbahan, dapat pinagdiriwang ang banal na Eucharistia. Dahil yung Eucharistia ang pagkain ng simbahan. Now, ano ba yung Eucharistia ito? Alam natin na ito yung sentro ng buhay natin bilang isang simbahan. Ang sabi, it is the source and summit of our Christian life. Tuburan, daluyan, at patutunguhan ng ating buhay bilang isang Kristiyano. The source and summit of our Christian life. Pagkain, yung Eucharistia, pagkain. Tinatanggap natin ang pagkain ito na sinasampalatayan na nating katawan at dugo ni Kristo. Diba yun yung kanyang sinabi sa ating Ebanghelyo, yung kanyang katawan ay tunay na pagkain, yung kanyang laman, tunay na pagkain, at ang kanyang dugo, tunay na inumin. May isang doubter, o sabihin natin, hindi pananampalataya, kung isa ay non-believer, pumunta raw siya sa isang pari. At ang sabi niya, siguro pinagmamasdan niya rin yung pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia. At nalaman niya rin yung ating pananampalataya, nilalaman ng pananampalataya ito that we really believe na yung ostyang yan is the real body of Christ. At yung wine is the real blood of Christ. Pero parang ang hirap paniwalaan. Papaano ang ostyang ito maging laman? Kapag tinignan natin, ostya pa rin yan. Tinapay pa rin. Hindi man naging laman yan. Yung wine, kapag tinig mo, wine pa rin. Medyo matapang pa minsan. Kaya pumunta siya sa isang pari. At ang kanyang tanong, how is it possible? How is it possible that the bread and wine can become the body and blood of Christ? Papaano yung tinapay at anak ay maging katawan at dugo ni Kristo? Mahirap na naman paniwalaan. Sabi ng pari, lagi kang kumakain. And every time na kumakain ka, anong nangyayari sa kinakain mo? Ano bang nangyayari sa mga kinakain ninyo? Mamaya pa, lalabas namin sa siya.
kumakain tayo, no, ang ginagawa ng ating katawan, binibreakdown yan. No? Hindi po ba? Binibreakdown ng ating katawan, ng ating system, yung ating katawan, system, yung ating kinakain, no, na mga pagkain at inumin, at anong nangyayari? No? Nagiging bahagi ng ating katawan. No, sino ba yung mga science teacher dito? Tama po ba yung sinasabi ko? Na kapag kumain tayo, yung kinakain natin, nagiging bahagi ng ating katawan. In other words, no, nagiging laman. No? Kaya sabi niya, you are consciously changing the food you eat and the liquid you eat into blood cells to build up your body. No, kaya nga, kapag hindi ka kumakain, anong nangyayari? Di ba namamayan ka? Namamayan. No? O, pero kapag marami kang kinakain, lumalapad ka. Ibig sabihin, habang kumakain ka na kumakain, nadadagdagan yung katawan mo. So, kaya sabi niya, and then, why should it be difficult for Almighty God to change bread and wine into Christ's body and blood? But in fact, parang nangyayari man araw-araw, na yung tinapay, simpleng pagkain na kinakain natin, nagiging tunay na laman sa ating katawan. Pero parang hindi siya kumbinsido. Sabi niya, parang binubula ng ata ako eh. Kaya tanong niya ulit, then how is it possible for Christ to be present in such a small host? Papaano si Kristo? Ilang feet kaya? Gaano kayo yung tangkad ni Kristo, ni Jesus? Gaano siya kalaki? Malamang mga 6-footer. Kaya sabi niya, papaano ang napakalaking si Kristo kakasya sa maliit na ostya? Tama nga naman, di ba? So, parang sobra-sobra naman ata. Ang sagot sa kanya, yung mata mo, napakaliit. O sino bang pinakamaliit yung mata rito? O, taas yung kamay. Maliit yung mata. Yung sobrang singkit. Napakaliit ng iyong mata, pero sa isang tingin, kayang pagkasahin sa mata mo. Yung, di ba? Napakaliit ng mata, pero anong kasya sa mata? Lahat ng nakikita, lahat ng naabot ng mata mo, kasyang-kasya sa maliit na mata. Tama po ba? So at one glance, it takes the whole, sabi ng the whole panorama of sky, mountains, and fields, and fit them into your legal eye. So, then, sabi niya, why then it should be difficult for Christ to be present in a small host? Bakit maging imposible kay Kristo na magkasya doon sa maliit na ostya na yung mas malaki nga kasya sa iyong mata, no? Pwera lang, no, sa mga mata, no, na talagang walang magkakasya. No? Di ba may mga matang ganon? Yung tawag nila, malabad ang mata, walang kakasya. Pero sabi niya, parang pinumula lang ata talaga ako ng paring ito. Kaya sabi niya, last question. Paano maging posible, no, na si Kristo maging present sa lahat ng ostya, no, sa lahat ng kapilya, sa lahat ng simbahan at the same time? Ibig sabihin, habang nagmimisa tayo, may nagmimisa doon sa puerto, nandoon din si Kristo sa ostya. Papaano yan? Papaano maging posible yan? Hindi ba? Hindi tayo pwedeng maging sa dalawang lugar, no, sa isang pagkakataon. Diba? Pwede ba kaya, no, si Ate Mira, habang nandito siya, nandoon din siya sa Minlan, no? At the same time, mukhang hindi pwede. No? How much more thousands, no, or millions, no, na mga ostya, pero present sa bawat ostya si Jesus. Mukhang imposible nga naman, hindi po ba? Pero ang sagot ng pare, halika, sumama ka sa akin. No? At pumunta sila sa isang salamin.
Anong nakikita mo? Sabi niya, mukha kong gwapo. Nakikita mo ang iyong mukha. And the next day, ang ginawa ng pari, binasag niya yung salamin. No? Hinulog niya. No? No, sa sahig. At nagkabasag-basag yung salamin sa maliliit na parts. No? Hundreds of pieces. No? At sabi niya doon sa non-believer, what do you see? Mukha ko, pero marami. No? Pagtingin niya sa maliit, kita niya yung mukha niya. No? Pagtingin niya doon sa isang yung maliit pa rin, kita niya rin mukha niya. No? Ibig sabihin, kahit marami, present yung mukha niya doon, no? Sa iba't ibang pieces to ng salamin. Kaya sabi, then why should it be impossible for the Lord to make Himself present in thousands of hosts all over the world at the same time? So matutal, for God, nothing is impossible. Walang imposible sa Diyos. Kaya hindi imposible na yung ostya, yung bread and wine, ay maging kanyang katawan at dugo because nothing is impossible with God. Amen po ba? Walang imposible sa Diyos. Kaya, we really believe that what we take, yung tinatanggap natin, ay totoong katawan at dugo ni Kristo. Si Jesus nariyan, present sa bawat ostyang na konsakra at sa lahat ng particles, kahit napakaliit. So kaya wag kayong sasama ng loob, ay ang liit naman ang binigay ni Father. Katiting na ata, parang last week, di ba may mga maliliit na lang, o baka sumama yung loob, wala namang ito, ang liit-liit, walang problema. Because the value ng maliit na yan is same sa malaking same body of Christ. That even yung pinakamaliit na particle, katawan ni Kristo yan. Kaya hindi naman tayo nagkukumunyon para mabusog yung ating tiyan. O kaya huwag sasama ang loob. That is why, na pumapansin ninyo, pagkatapos ng komunyon natin, anong ginagawa ng pari? Di ba iniipon? Pinupunasan yung mga ginamit ng mga vessels, tapos kinukonsume. Because even the smallest particle na makita na nandyan is still the body of Christ. Kaya anong implication niyan? Ngayon, pag nagkukumunyon tayo, paano tayo nagkukumunyon? Gamit yung ating kamay, hindi po ba? At kapag itinatong dyan, yung ostya, anong ginagawa ninyo? Ang totoo, kapag nagkumunyon pagkatapos magpila, anong ginagawa ninyo? Yung iba, abay, pinapagpak pa. Pinapagpak. Kung iba, bahala na. Pero, tatandaan natin that when we take communion gamit yung ating mga palad, na mayroong mga particles dyan. Kaya dapat yung ginagawa, tingnan mo lang ninyo yung mga palad. Kung may nakita kayo mga putik-putik pa dyan, i-consume ninyo. Ang gawin ninyo, kung ninyo yung daliri nyo, basahin ninyo ng iyong laway. Mabango man yan o hindi, bahala na kayo. And then, ninyo, idikit yung particles and then you consume. Kasi again, katawan ni Kristo yan. Kailangan iba yung pag-iingat, iba yung paggalang yung ating ibibigay. Sabi ni Jesus, dahil ang Eucharistia, tunay na pagkain at hindi lamang ordinaryong pagkain, dahil yung pagkain ito, si Jesus mismo. Siya mismo. Kaya ang wika niya sa Ebanghelyo, ako ang pagkain na bibigay buhay, na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakilanman ang sinumang kumain. Ang pagkain ito na ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay yung kanyang sariling laman. Okay ba kayo? No? Yung matagal-tagal tayo hindi nagkita
Kaya mahaba-haba din yung na-prepare kong humiliya. Pero malapit na. Ng pagkain. Tingnan natin yung karakteristik. Dahil sabi ni Jesus, siya isang pagkain. Tingnan natin yung ilang characteristics ng pagkain. Una, kumakain tayo, obviously, sabi ko kanina, para mabuhay. Kaya nakakalungkot, maraming namamatay dahil sa gutom, walang makain. I remember kung gaano ka-importante yung pagkain. Paano ba natin binivisualize yung langit? O siguro yung binivisualize ninyo yung paraiso. Nako, ang gaganda ng mga tanawin. Parang gano'n nakikita natin yung visualization ng heaven. Pero sa banal na kasulatan, parang wala pa akong nabasang ganoon na langit, na ganoon yung langit. So sa banal na kasulatan, yung langit, dinidescribe bilang kainan. Banquet, hapagkainan. Wala lang natin yan evangelization. Kung totoo man, wala na tayong ano dyan. Pero sa banal na kasulatan, always, yung langit, kung how is it was described by Jesus, laging piging, laging handaan. O kaya lang sa langit, wala ang beer. Wala ang beer. Kainan. So kumakain tayo para mabuhay. Pero hindi lang para mabuhay, hindi lang tayo basta kumakain, dapat conscious tayo sa ating kinakain. Dahil bagamat kumakain tayo para mabuhay, yung pagkain pwede rin ikamatay. Tama po ba? Maraming mga sakit-sakit dahil sa pagkain. Nabasa ko lang yung pinakadahilan ng maraming sakit, kutsara at tinidor. Diyan ang gagaling yung maraming sakit. Kasi marami sa mga sakit natin nanggaling sa pagkain. Kaya hindi lang sapat na kumakain, dapat wasto yung kinakain. Kapag wasto at tama yung kinakain, malusog yung katawan. At para umepekto yung bisa ng pagkain, dapat daw lagi natin itong kinakain. O di ba sasabihin ng doktor, o ganito na lang kakainin mo, isda na lang. At sasabihin mo rin, ay isda na rin yung kinain ko, ba't magkakasakit pa rin ako? Yung tanong, ilang beses ka ba kumain ng isda? Once a month. Ay walang epekto yan. No, walang bisa. O last one na lang. Pero yung last one mo, once a week lang rin, walang bisa yan. O para magkaroon ng bisa, yung kinakain natin na wasto at tama, dapat palagian. Dapat regular. Dapat constant. At kapag constant, kapag palagian, mapansin ninyo, we become what we eat. Kapag ano yung lagi natin kinakain, nagiging ganoon tayo. O kaya hindi na kapagtataka kapag mahilig ka sa baboy. Kapag mahilig ka sa baboy, mag-salamin-salamin ka after 1 month. Araw-araw ka kumain ng baboy, sigurado after 1 month, kamukha mo na si Piggy. We become what we eat. Now, yun yung pagkain in relation sa ating katawan. Na yung kaluluwa natin, katulad ng pisikal na katawan, kailangan din ng pagkain. Kailangan ng pagkain para mabuhay. Also our soul, kailangan ng pagkain para mabuhay sa grasya ng Diyos. At isa lang yung pagkain ng ating espiritu, ang banal na Eucharistia. At dapat, yung pagkain, kung ang tama, dapat wasto at tama yung pagkain ng katawan, dapat wasto at tama din yung pagkain ng ating kaluluwa. Dahil kung ang pagkain ng ating kaluluwa, kapag puro kasalanan,
magkakasakit din yung ating kaluluwa. Tama po ba? So, kaya kapag lagi kang galit, nagkakasakit din yung espiritu mo. Kapag yan yung pinampakain mo, yan yung dieta. So, kapag dieta mo, ang iyong kasakiman, ang iyong katamaran, iyong galit, inggit. So, again, sabi natin kanina, we become what we eat. So, kaya kapag laging galit, yung isang tao, mapapansin mo sa kanyang mukha. You become what we eat. Kapag ganoon yung pinapakain natin sa ating kaluluwa, nagiging kamukha. Gusto niyo ba yun? Magiging kamukha kayo. Kayo yung magiging mukha ng galit. Kayo yung magiging mukha ng kasakiman. Ay, ang pangit naman. Dapat maging kamukha tayo ni Kristo. And lastly, katulad ng sinabi natin sa pagkain, para sa physical na pagkain, para magkaroon ng visa, dapat palagian. Pero hindi lang ibig sabihin na ito, okay lang, magkumunyon basta-basta. Palagian, pero inihahanda natin yung ating mga sarili. Ibig sabihin, mag-umpisal tayo, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan upang lagi nating matanggap ang pagkain ng ating kaluluwa. Magsitayo tayo.